Magandang gabi po sa inyo, Captain Kokak. Ako po si Leia, taga Muntinlupa. Isang simpleng tindera sa gilid ng aming bahay. Pero may hindi po ako makalimutang karanasan na hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, ay parang sariwa pa rin sa isipan ko. Noong kasagsagan ng pandemya, dahil sa hirap ng buhay, nagbukas kami ng maliit na tindahan sa harap ng bahay. Mabenta sa amin ang pansit canton, lalo na yung spicy. Marami ang natutuwa, lalo na kapag gabi, dahil bihira ang bukas na tindahan ng mga panahong yun. Pero isang linggo lang mula nang magbukas kami, may dumating na kakaibang mamimili. Lalaki siya, matangkad, sobrang putla ng balat, at basang-basa ang buhok niya, kahit hindi naman umuulan. Hindi siya nagsasalita. Ituturo lang ang pansit canton at ibibigay ang eksaktong bayad. Laging 5 piraso ang binibili niya. Walang kulang, walang sobra. Nang matanong ko si mama kung kilala ba niya, sabi niya, wala raw siyang natatandaang ganoong lalaki rito sa barangay. Isang gabi, sinundan ko siya. Napansin kong hindi siya lumiko papunta sa kalsada, kundi ay sa likod ng bakanting lote. Doon, lumusot siya sa sirasirang gate at nawala sa dilim. Kinabukasan, kinuwento ko yun sa isang matandang kapitbahay. Sabi niya, "Nako, baka yan yung binatang nagpakamatay dyan sa lote noong 2018. Nahanap ang bangkay niya, may pansit canton sa tabi. 5 piraso. Patong-patong. Akala nga ng mga pulis, may ritual na ginagawa yun eh." Simula noon, tuwing 10:00 ng gabi, kahit sarado na ang tindahan, naririnig naming may kumakaluskos sa tray ng pansit canton. Minsan, nawawala ang 5. Wala kaming magawa kundi ilabas ang tray sa may pinto at hayaan na lang siyang kumuha. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin namin yon, kahit hindi na siya nakuha. Hello po, Captain Kokak. Ako po si Renz, estudyante sa Maynila, at matagal ng tagapakinig ng mga kwento nyo. Mabuti na lamang po at nakabalik na po kayo sa pagkukwento. Gusto ko pong ibahagi ang isang karanasang hindi ko malilimutan habang pauwi ako mula sa trabaho. Gabi nun, mga 11:00, gutom na ako at naghahanap ng makakainan. Puro sarado na ang mga karinderya. Hanggang sa nakita ko ang isang kakaibang karinderya sa kanto ng Kalye Sampaloc. Dilaw ang ilaw, manipis ang usok na lumalabas mula sa lutuan. May karatula, pansit canton na gisado, 15 pesos. Libre ang extra sabaw at itlog. Napamura ako sa sobrang mura. Pumasok ako at umorder. At ang luto, napakasarap, malasa, may konting anghang. Parang may halo pa ngang hindi ko mawari kung anong sangkap. Habang kumakain ako, napansin kong lahat ng kasabay kong kumakain ay tahimik lang. Hindi kumikibo, hindi gumagalaw, hindi humihinga. Hanggang sa mapansin kong lahat sila ay nakatitig sa akin. Hindi ko na tinapos ang pagkain ko. Tumayo ako at dali-daling lumabas. Ngunit paglingon ko, wala nang karinderya sa likod ko. Bakanting lote na lang yun. Kinabukasan, binalikan ko ang lugar. Tinanong ko ang matandang nagtitinda ng sigarilyo sa tabi. Sabi niya, "Wala na yan dyan mula noong 2016 pa. Nasunog yung karinderyang yan eh. Kasama ang 6 na taong kumakain ng pansit canton nang sumabog ang gasol. Walang nakaligtas kahit isa." Hanggang ngayon, minsan ay naaamoy ko pa rin ang lutong pansit canton tuwing madaraanan ko ang kanto ng Sampaloc.
Dear Captain Kokak, magandang gabi po. Ako po si Lori, isang dating boarder sa may Dasma, Cavite. Nangyari po ito noong 2019. 5 magkakaibigan kami sa iisang boarding house. At tuwing gabi ay nagluluto kami ng pansit canton, budget meal, na paborito naming lahat. Isang gabi, ako ang tagaluto. 3 kanton lang ang niluto ko. Tama lang para sa amin. Kasi may 2 sa amin na hindi pa nauwi. Nang ihain ko, may 4 na plato ng kanton sa lamesa. Napakunot na ako. Sino ang nagdagdag? Tanong ko. Pero sabi ng isa kong kasama, wala naman. Hindi ba 3 lang naman tayo? 3 lang niluto mo. Hindi ko na pinansin. Kumain kami. Pero pag upo ko, may isang walang laman na upuan sa tabi ko. Wala namang naglagay nun. May pinggan, may kutsara at mainit-init pa ang pansit canton. Habang kumakain kami, biglang may humigop ng malakas mula sa tabi ko. Napatigil kaming lahat. Walang tao roon. Pero nakita namin na unti-unting nauubos ang laman ng pinggan. Kinabukasan, pumunta kami sa albularyo. Sabi niya, may dating estudyante sa kwarto nyo na namatay dahil sa gutom. Hindi kumain dahil tinanggal sa trabaho. Simula noon, lagi na kaming naglalagay ng isang extra na pinggan ng kanton. Kapag hindi namin ginagawa, may nababasag na plato o di na may nahuhulog na kutsara sa sahig. Magandang gabi po, Captain Kokak. Kwento po ito ng nanay ko, si Aling Vanji, na ngayon ay 63 years old na. Noong bata pa siya, tumutulong siya sa tindahan ng lola niya sa bayan namin sa Laguna. Uso na raw ang pansit canton noon, bagamat kakaunti pa ang flavors. Isang araw, may matandang babaeng dumaan sa tindahan. Puting-puti ang buhok, nakaputing duster, at may daladalang basang payong kahit tirik ang araw. Tinignan ang mga paninda at tinanong ko may pansit canton ba. Sabi ni nanay, opo, may chicken flavor po. Pero sabi ng matanda, wala bang kalamansi flavor? Yun ang paborito ng anak ko eh. Sabi ni nanay, wala pa raw yung flavor na ganon. Ngumiti lang ang matanda. Bumili pa rin ng 2. Iniwan ang bayad na sobrang laki. Pag alis niya, sumunod si nanay. Nang hindi napapansin, doon niya nakita ang matanda. Pumasok sa sementeryo. Hindi lang basta pumasok, kundi naupo sa tuktok ng isang nicho. Binuksan ang pansit canton at kinakain yun ng hilaw. Kasama pa ang plastic. Hindi napigilan ni nanay na mapasigaw. Paglingon ng matanda, nangingitim na ang mukha noon. Para na itong bangkay na gumagalaw. At tumulo pa ang basa at durog na noodles mula sa bunganga niya. 3 araw na nilagnat si nanay. Oo nga pala, Captain Kokak. Tuwing undas, may isang puntod sa sementeryong yon na palaging may pansit canton na hindi pa binubuksan. Walang nakakaalam kung sino ang naglalagay. Dear Captain Kokak, ako po si Jun, dating empleyado sa isang malaking pabrika ng instant noodles dito sa Valenzuela. Alam ko pong delikado tong ikwento, pero mabigat na po sa loob ko. Ang trabaho ko noon ay magbantay sa packaging area. Gabi ang shift ko, 10 PM to 6 AM. Normal lang ang lahat. Hanggang isang gabi, habang nag-iikot ako, may naamoy akong amoy panis na dugo. Sinundan ko yon sa likod ng storage room. Doon, nakita ko sa CCTV ang isang lalaking nakaitim, walang ID, at may pulang mga mata. Ibinababad niya ang kamay niya sa tray ng pansit canton, at pagkatapos, may sinasambit siyang parang orasyon.
Sinabi ko yun sa supervisor ko. Pero sabi lang niya, "Huwag mo nang pakialaman yan. Matagal na siyang nandito." Hindi ko na tinanong kung sino siya. Pero mula noon, marami ng reklamo sa social media. Pansit Canton na may itim na buhok, amoy bulok, at kulay kalawang na sabaw. Umalis ako matapos ang isang linggo. Bago ako umalis, nilapitan ako ng matandang janitor at meron siyang ibinulong. "Alam mo ba, iho? Dati may nahulog sa makina. Hindi nila nakuha ang katawan. Pinatigil yung kaso, pero hindi na siya matahimik. Ngayon, kahit gutom na ako, hindi na ako kumain ng Pansit Canton. Mula sa kumpanyang yon."